Pero mga sir, ito meron tayo isang PCX na 160 na ginagawa natin o chinek natin yung wire niya mga sir, kasi nga nasira yung ECU nito dahil nga nilagyan niya ng rapid backfire. Ayun, nasira yung ECU. At syempre, kapag once na bago yung sinasalang natin sa motor, unang-unang nyo munang gagawin ay tatanggalin yung mga flarings, tapos i-double check yung mga wire para hindi masira yung bago nating ECU. Ayan, chinik natin lahat kasi naglagay siya ng rapid backfire dito hanggang sa uminit. Tuwing i-on may ignition o yung ignition knob, umiinit yung ignition coil. Kaya ito, chinecheck natin mabuti kasi kapag kaganyan, bago yung sinasalang natin, binili ni customer at nasira natin yan o nasira namin yan, unang mekaniko, obligado na si mekaniko na ang may problema kung sakali nasira yan. Kaya todo ingat kami pagdating sa mga ganyan dahil napakahirap mga sir ang mag-abono, lalo kung ang high-end yung ginagawa natin. Sample nitong si PCX, ang presyo ng pagkakabili dito mga sir nagkakahalaga ng 13,700 yung ECU. Kaya mabigat. Kaya kapag once na magpapawiring kayo mga sir, doon kayo sa kakilala nyo na, nasubok nyo na, dahil iniingatan nyo lang yung ECU. Tapos huwag na kayo maglalagay ng yung rapid backfire, yung parang pumuputok yung tambutso. Huwag nyo nang lalagyan yan kung sa FI ang motor ninyo. Pero kung carburetor, pwede yan mga sir. Sa FI hindi na pwede. Tapos full wave, hindi rin pwede i-full wave yan. Kasi may na-encounter din ako na yung FI pinull wave. Ayun, bumigay din. Kaya obligado, back to stock lahat. Bumili ng bago, hindi na dubli-dubli yung gastos. Ito, lamig to. Ito kasi mga sir, ito, check natin. Kasi kapag once na, doon sa una niya, pag inon natin, wala yung wala yung indicator. Wala akong indicator. Bali, shortcut ko na itong video mga sir, kasi umuwi ako doon sa kabilang shop sa Agulao Union. At kakauwi ko lang din ngayon. Kaya mapapansin nyo, medyo hindi ako nakapag-update doon sa video at makapag-reply dahil busy. Pero naasikaso ko rin yung shop doon sa kabila. Umiinit. Basta chinik mo lahat to. Goods na. Sige, ano mo na. Yan, meron pa yung check engine. Normal lang yan. Kasi sinalpak mo nga, inon mo nga, hindi nakasalpak yung yung sakit. Kaya magkakaroon siya ng check engine. Yan. Hindi na. Okay na to. Kaya awil lang mga sir ha. Basta pagka palatandaan nyo dyan, dapat bago nyo ilagay yung bagong ECU, check nyo muna yung unang wire. At kung maaari, babaan nyo yung amperahe ng fuse ninyo, lalong-lalo na yung 25. Kahit gawin nyo munang 5 ampere, pan-testing lang naman muna. Tapos, lagay nyo ng hibla ng wire. Para kung sakaling mayroong trouble code or may short circuit pang wire, hindi dadamayin si ECU. Ganun ang ginagawa ko mga sir. Para at least, sure tayo dun sa ECU yung masisira, na hindi natin uli masisira. Dahil alam nyo na, malang ECU. Sige. At ito, tatanggalin natin yung ECU nya. Ay, yung ECU, yung check engine sa panel kasi inon niya kasi nang nakahugot to. Kaya automatic magkaroon siya ng check engine. Kaya buburahin natin sa diagnostic tools. Sige, siya muna. Photo sensor yung naka-indicate doon sa sa error. Ngayon, kung sakaling inilis natin doon sa diagnostic tools at hindi pa rin nawala, ibig sabihin, poor connection to. Tapos, ito, on nyo,
tapos marinig nyo kaagad yung fuel pump na tumutunog. Kaya ibig sabihin, goods yung ECU. Or goods na yung wire. Kumbaga yung lumabas dun sa auto sensor, kapag si PCX, madalas po yan na nagiging issue. Dahil yung kanyang sensor o yung socket dito sa may tambucho yan mga sara. Ay minsan hindi siya nag-connect doon. Parang naglulos na. Kaya ang mangyayari, lagyan nyo ng hibla muna ng wire. Kung makukuha sa hibla ng wire, kapag hindi nakuha, ayun, pwede nyo nang irekta o bumili na kayo ng bagong sakit. Sa sakit lang yan. Madalas po yan. Lalo kung magpapapalit ka ng gulong, isa po yan. Minsan nakakalimutan tanggalin, hinahatak na lang bigla. Kaya yun, naglulos connection. Okay, ayan mga sir, maandar na. Kasi dinala sa atin dito mga sir. Sinakay to? Sinakay lang to? Iwan ko. Tulak na ata. Tinulak? Tulak na ba ito? Ito? Masakay. Hindi na siya umiit mga sir. Yun, nagpirma sa akin to. Yan, nung una, ay pag hinawakan mo to, at i-on mo lang yung kanya ignition knob, ay umiinit. Ibig sabihin, shortage yung ECU. At pinatay muna natin kasi walang ng ignition coil. Palit ng ignition coil. Yan, tapos pinatay mo natin yung makina kasi babalik na natin. At wala siyang radiator. Hindi pwedeng painitin. Tinanggal din kasi natin yon dahil chinik din natin yung stator. Ganyan lang kasi yung ginagawa natin kapag wiring. Lalo kung mag-install tayo ng bagong ECU, chinicheck lahat ng wire na posibilidad na masira uli yung bagong isasalpak natin ECU. Kaya binuksan natin lahat to. Kaya mabusisi tayo mga sir kapag pagdating sa ECU. Kasi siyempre pag nasira yung bago, bumili ka ng bagong ECU tapos pinakabit mo sa amin nang hindi namin chinicheck yung wire, ay panagutan na namin yun. Hindi ka namin pabibili ng bago uli kung sakaling nasira yan. Dahil yung mekaniko na yung may problema kasi hindi niya chinik muna yung mga wire bago niya sinarpat yung ECU. Pag pumutok, hindi kasalanan. Saan ni Kapulong? Pa lang? Takot na yan si Kapulong. May experience tayo dyan. Sige, ignition coil na lang. Pero i-intact mo lahat ng wire niyan kasi goods na. Tapos yung radiator, tapos lagyan mo na ng cooler. Yan, goods na to mga sir. Okay na to. Nagpalit tayo ng ignition coil, tapos bagong ECU. Nasira kasi yan. Kaya wag na kayo maglalagay ng kung ano-ano sa motor nyo mga sir. Kung MDL, pwede rin, busina. Dahil nakabukod naman yung niyan. At may fuse tayong nilalagay dyan. Kaya goods yan.